Okay, good afternoon, everyone. So, the day before yesterday, we talked about the development approach and also the preservation, right? Which the development approach talk about the growth, the improvement in society, where this is what sila tanaw galing sa kanang environment factors, but they seeing nga isip human-centered siya, dili siya kanang environmental centered. Sa preservation, we talk about preservation, it's all about keeping something to its original form. Where example of this is the banana rice terraces, was built by the Ifugao people. And now, we talk about conservations. Yes, Mr. So, conservation. Middle ground between six development and strict conservation. It aims to balance harmony with long-term health of the environment. Key principle: sustainable use. Resources should be used in a way that makes present needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Human well-being. Conservation prioritizes human well-being but recognizes that a healthy environment is essential for long-term human prosperity. Long-term perspective. Decisions about environmental management should consider a broad range of long-term human needs and values, not just immediate economic benefits. Connection to sustainable development. Many of the ideas from conservationism have been incorporated into the concept of sustainable development. So we all know that conservation is a middle ground between the unspeakable. And so, dili nga dapit is dapat ang tao murag i-balance niya sa kanyang pagkuha ng murag future guys sa mga environment. Kabantay mo sa ato karon is murag nag-need na lang ang environment sa mga tao na murag usadan sad kay ba sa mga panahon karon. So, dira sa conservation is ang ilahang buot pasabot dira murag ato kay kung ano ng long-term human prosperity murag ato gud ikarangkuan sa atong mga pinaiya murag ato gud ikarangkuan para ibabaw para sa atong mga grapon ng Thank you, Mr. Chavez. Who else? Yes, Miss. When we talk about conservation, it's like talaga it's a deep na ang. So we're not only considering humans, but we also considering the world we're living in. So ang sa conservation mangod is naibutan na nga conservation prioritizes human well-being, but recognizes that a healthy environment is essential for long-term human prosperity. So doon mo lang ingon nga what ano yun ayaw mga sa uban and also itagupot sa imo mo na sa nature. Kung what's up sa nature, obviously mo sa kaya ibalik. Kung bati akong ihatag, bati sa kaya ibalik. So diri sa conservation is ato ang iyang i-prioritize diri is ang amingan nato ang nature because at the end of the day kita magyapon ang suffer sa mga consequences po niya. Kanang makita mo ganing along the way. And also conservation sa the goal is also kanang ang mga next generation experience po nila ang kanang nindot sa environment situation. And also kay bawod lang ako dili healthy environment, of course it put the healthy because again even though we already have different technologies and advanced technologies, but at the end of the day we still need nature. E kung puta na to nga one healthy na yun ang hangin because of factories, what not to. Bisan pag mamatay ka punta kay tungod sa karangwan ba kung nature na yung punta, what should I tata? Because we're living in it. So muna yan. So, thank you, Mr. So, muna na lang yung, yung siya yung explanation, like, cellphone na ito ba? Cellphone ito. Di ba? The more ka nga mawag sa cellphone is, the more galing nga mas malisin ang yung percentage. Nga, the more hindi mo siyang gamitin ni mo ito wisely, gamitin siya wisely, is kanagay mag-blow mo na siya until or to be. But if dili mo siya magamit wisely ang sa cellphone, is kanagay maybe after pa lang is na-drain na tayo yung percentage sa phone. In terms of nature, just like the cell phone, kanagay
and take gihapon siya. Just like what Miss Nicole said, give and take gihapon ang nature. Like, if mga benefits galit na sa ila, same sa ito ay human, muhatag mo ito beneficial sa environment in order na preserve na rin nato ang resources na dapat natin preserve. And also nga, we must keep, we will keep enjoying the benefits without destroying the environment. Nakuha na? For example, forest conservation. If magputol kayo sa kahoy for the ulingon na ito na something, o tanong punta pabalik sa nature. Hindi na tayo magputol lang tayo, wala lang. Siguro na sa pagputol, pag din tanong balik. In order to conserve the forest, we need to plant more trees in order na hindi siya mawag tanggal ka na. Nagets lang? Yes. The next is sustainable development. Yes, Mr. Orlando. So sustainable development is about a balance between promoting human development and protecting the environment. It aims to meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. So, in a sustainable development, guys, from the founding statement, I admit finding a balance between promoting human development and protecting the environment. So, means sustainable development is growing and improving our lives. It's and also taking care of our environment, and also it is about it is about how we use our natural resources wisely, so that our future generation can also have what they need. It means that we have finding a balance, like creating jobs, building homes, and using a technology without harming nature too much. So I invite that in the future, we can still enjoy clean air, clean water, and also a healthy planet. So, guys, in a sustainable development, guys, and again, no, message here is a conservation, but there is a sustainable development, guys. Again, maka-benefits ang nature sa to, dito sa maka-benefits sa nature. But we can define the sustainable development ito sa benefits sa nature. That's why we have the sustainable development. So, yes, thank you, Mr. Roland. Who else? Yes, Miss Lee. Sustainable development. So, yeah, ako to siya nga. So, sustainable development should be balanced. So, we get some of our resources from the environment without destroying it that much, Gabby. Like, for example, it doesn't mean man na kita benefit sa environmental because kita may naa sa present. It doesn't mean na ato na lang sa ganito ang tanan. So, we should hulahulaw sa nato ang future generation ba. In the future, kung sila na po naatay nga situation, hindi sila mag-research o sustain sila needs. It is because wala ka na nakulog. Like, wala nang talagantaw sa kung sila kinahanglan sa present but sa future generation para makasustain. Yes, Miss. I think you mistake. So it's more like a sustainability development is more like we preserve to conserve. Diba? Kay just like what Mr. Ron said, it's more like taking care and also the balance. Like give and take, just like the conserve, give and take. Kung sa'yo nakuha na to sa environment, kung sinatag sa to sa human, nakuha na po sila sa environment. Nakuha na ko. And also sa sustainable development, there are 3 pillars. The first is, wala na siya sa PPT, but as what I researched, tulog na siya tulog pillars. The first is like environmental sustainability. From the word it is environmental. Means that we need to protect the nature and using its resource wisely. Ano yung gamitin na to siya sa pamami na in a wise decision. Gets ako? Yes, sir. Just like the conservation, gamit na to our resources in a wise decision. Example of this, like a planting trees, if mo reduce tao ka ng kahoy sa gubatan, then we need to plant more in order na mag-preserve pag-issue tayo. Gets ra? Okay, the next is the economic
Who has an idea what ay, wait wala siya sa PPT. As what I've said, wala siya sa PPT. Mag-research kami namin, especially development pillars, which is what siya na-involve sa, what siya na. Gets na? Okay na? Okay. Ika na sa economic sustainability. Like, murag siya growing company, but mo favor kaya po siya sa environment. For example, like building maging taon ka na sakyanan, or like Tesla, palagi hindi sila mong gamit o ka na fossil fuels, but they use a electric car, or not just electric car. They result ka na harm the environment. Now, gets ra? And lastly is the social sustainability. When it talks about improving people's quality of life, education and health, like providing free education. Di ba mas sa providing free education kay nagtusyo man ay sa tao ng mismo. And also healthcare and fair wages of workers. Against sa sustainability and the three pillars. So the next, environmental, social. The next is the environmental justice. Who wants to read and give their insights? Yes, Miss Upward. Environmental justice. Everyone deserves fair treatment when it comes to environment. Environmental issues is that group of people should bear a fair share of legal environmental justice. If we aim to ensure group of people, including racial, ethnic, or economic groups, should suffer more than others from pollution or environmental hazards caused by nuisance businesses or government issues. So, sa base ako ng subject na is, kanang for example, like, sa community na lang like, for example, is, dili man ta kanang, ang sa ato ang pagpuyo diri kay dili man ta fair, no? Like, for example, kanang magpuyo sa mga subdivision, di ba, mga dato na sila, na sila ika-afford. Walang kanang mga low communities, gadi na arigid lang sila sa, like for example, kanang sa urban areas, kanang sa Cebu, di ba, kalabanan na ata sa kanang napuyo sa kanang mga squatter area. So, ang kanang mga communities na mas maka-afford guys, sila ay mas makaproduce gani o kanang mga waste, kaya kung sa may mag-suffer, ana. Di ba, dapper din, wala kita kakita nga na dato nga naglimpyo, nakuha o basura, na ilang kaugang nakuha sila nga sila nag-waste, sila ikuha, di ba, magpakuha pa sila. Like, sama anak ka na maglabay sila basura, di ba? Kinsa may mag-suffer, ana, ang kanang mga low communities nga, maulit ka na mas hindi ka nagano opportunity ba nga nagano opportunity gani, like, kanang kumbaga kuwan gani sila, sakay sila sa trend sa mga dato ba, kaya ito hindi gani sila, kasi sila ka-afford niya. Kanang ang mga dato naman doon, like for example, kanang mag-pamilya ka, di ba? So, mas kuwan sila, maka-afford gani sila sa mga dato. Manay, kanang kuwan nga, ganahan mo mga dato, dapat imuhang ikuan mo mga dato, kaya para mas maranasan sa dito ninyo or nato ba nga maka-kuwan gani, makayag nato ang makayag sa dito. Yes, Miss. Additional sa ating like, ang environmental justice kay talks about kanang hindi lang galing sa ang mga low people, galing na po sa natin side sa ang mga maapektuhan galing sa maapektuhan sa environmental harms pa kay dapat bisan pa taong kay dili man jud sila mo'y daghan galing o kanang daghan mo'y nakakuha sila basura ba kay wala na basura kapalit so dapat galing sa na ang basura sa mga dato like dili gani nila ilapay at tulong sa mga kanang low people itaw kay kung sila may luoy kay dili gani ilahang basura kay kung sila
eliminate that pollution, dapat equal na yun in terms of consequences. Dili na kay, kasi lahat ng pollution, ilalaban nila, ang consequences, makuha na sa mga lugar like us. But also, it can also affect them. And also, as you can see that in AMP, these are the agencies na their emphasize is gonna ignite for treatment when it comes to environment. Para dapat bali ako sa environment is healthy living siya sa in terms of human ay sa mga tao, dapat healthy living siya, wala sa mga hazardous. Nakuha lang. And also sa environmental justice, there are certain laws about it. There are many laws about it. The first law is the Philippine Environment Policy, the Presidential Decree number 11511, where the right of all Filipinos to a healthy environment. There are many laws talk about the environmental justice, and also the example of this is ba't naman ang Manila Bay before? Diba Manila Bay before is like, just sa gibuhat ni Papa Digo, sa pagbuhat ni Papa Digo ang anak, is ka naging, diya sa lisod ang environmental justice, diya sa lisod ang diya sa lisod ang healthy first than others. Nag-gets na ako ninyo. Okay, the next is, so this is our consideration on environmental justice. But same on the other one, they're de-emphasize na mas dapat healthy living sa in terms of human. The next is the societal environmental ethics. Who wants to read and give their insights? About, Balik ang environmental justice, kita naman sa mga bullets. yes, but same lang ako siya. Same na siya. Same na siya. Kasi mo, ikanang contemplation lang siya. But for me, ikanang i-explain ako siya. Explain ka lang. Same na siya.
they assume that kanang anang mag-call ay mag-mind sila no for kanang ay mag-mind sila for call kay para isasay sa currency kay nagtuo sila nga it's all natural and it's unlimited and also sa kanang waste absorption is nagturo po sila nga everything that you will grow in the soil will ma-decompose gani but then ang mga plastics kay kanang na-discover nila after many years na wala gid gyapon siya na decompose so ano siya kanang approach na sa 20th century na naka-realize na mga tao na they had already shifted perspective that there has been a great recognition of the limits so those unlimited before were already known as being limited so more to siya kanang that's why people shift into a sustainable practices. Okay, thank you. Who else? So, societal environmental politics, it talks about the Kanasa. So who else wants to give their insights about this? Wala na? So societal environmental politics from the word itself, index. Kung sa ibabato na ito mas maayo, o sa ibabato na ito maayo o gini, when it comes to societal and environmental. So as you can see now, there is a PPT, dominant niya ang naging ang dili pa maayo paggamit when it comes to societal environmental where ito kaya unlimited sources, unlimited supply of resources, unlimited consumption. Talagang masabraan na kung gamit ako sa resources is ka na kuhanan sa kabanhaw. Bakawa ako sa resources. Pero din sa social environment, ang aim with niya is talagang how or what decision they make in order na mag-improve sila in terms of societal and economical, societal and economic growth, but also nipalik sila sa economic, sa environmental growth. Hindi na kaya natalok sa mga societal and economic, but also it talks sa about environmental. Talagang mo balance between the two. Did you get me? Yeah, yes. So example, this is the plastic ban. Plastic ban in the Philippines. Nakabante mo sa lugar na iban ang plastic. I-implement pa na sauna. Parang kay, nakabante mo sa ilang gipuli, karoon ka na Iko ba? dili na ito plastic kay, iwan mo sa mas form to the environmental plastic. Where, dependent on iko ba, in order nga, balance in terms of cycle, ano sa environmental. Okay. Yes, nakabante mo sa straw karoon. Anong swim mo? Oo, wala. Inisa na daw na siya of paper. Pero gipotos og plastic. Mura ginapon. Gipotos Okay, siya. next is, I guess ano yung societal environmental. The next is the corporate environmental ethics. This is Corporation are legally structured to be profit. Sa kanin siya is naka yung sangkot. Kanang siya kanang a certain group of people nga niya siya sila sa akin na may kung na sa ipangkuha ka katway gani na kanang tanong and then ni ask ko sa usa sa ilahan ni ask ko sa nila and then yan na siya nga kanang ilahan daw tong paano sila kanang trabahan sa guard kanang sila ba basta dira then sila nga baligya daw nila ito nga kanang trap sa all yan na siya ito nga para exam din na ninyo kanang anong ibaligya ninyo nga kanang ituro pa na dira sa kanang luyo ayan sila nga kanang kanang galing ulit galing sa katong sa bukid nga naupaw dito sa kanang south galing nga dapit katong nga agyat bagyo ba di pa naupaw mo dito bukid nga ipuli daw dito muna ang ilahang goal is kanang makakwarta sila and then maka-benefit po ang nature. Thank you, Ms.
Corporate Environmental Intelligence. Wala na? Yes, Miss Raliza. Okay. Ako na pala ng ano pa. Ang corporate, dapat sila, while sila makamix ang profit, as baka also makakuan sila sa environment. Sa example, instead nga ang kumpanya dali, ang ilang bottle nga sa packaging da, di ba na may uban niya packaging kay mga kanang murag maka-affect sa gali sa ato nature or mga dagdag sa mga waste nga na. So what if ila gamiton na lang sad ba kanang mga recycled materials kay kung sa din naka-protect sila sa ato nature and also nakagihan sila sa profit. So mao na ang gikuan diha nga dapat ang mga kuwansan, mga dagkong mga kumpanya dapat responsible sad sila sa ilang paggamit sa mga butang para di makapekto sa ato ang ating Yes. Thank you, Miss Raliza. Who else? Aware na naman na business man they aim for the profit. Even though makakontrol sa environment, kung consequences sa nila, basta as long as mga talagang growth ang ilang company. Mostly of the, and this is okay mga mostly, kay kasi yung business is talagang nag-control nag-care mo tapos sa environment, but na-agree mga business na wala nag-care na. Diba? But an example of this is the Tesla. Okay, about the Tesla that was made by Tesla. Electric car ba? Electric car. Ang was made by Elon Musk. Dili na kay nag-aim for the profit, but also they aim sa walay waste nga mga sa environment. Walay. Sana, but paano na? Ang power na gamitan is instead of fuel, energy from the banda siya. So, walay carbon emission or kanang mga sana black hole. Nag-guess rin niyo ang red bird politics? Yes. Gets na talaga? Oh, what's your difference? Yes, miss. Ayan. So, waste and pollution. Industries impact. Everyday industrial activities like getting raw materials, making and selling products, and disposing of waste create a lot of pollution. Cost of control. Managing waste properly can be expensive and can significantly affect a company's profit. Ethical dilemma. It's an ethical issue if a company lowers its environmental or safety standards to save money and increase profits without considering the harm it could cause to people or the environment. So, naman na ang waste kay mawin ang mga product itaw nga unwanted and ganing pollution, ni siya ang ganing The result. harmful sa ato environment or even sa ating animal. So, ang impact day ang waste and pollution kay katong bitaw climate change, air pollution, sa panasira. Mao na siya na tungod ana natay ma-experience bitaw na disaster or even ganing unwanted, harmful, and tungod sa ana kay tungod ang waste and pollution kay ang usa sa kanada ni para bitaw ma-reduce ni nato ang waste and pollution. So makita na ni ibalik-balik dapat kanang mag-recycle, mag-use single plastic, minsan unsa pa na dira. Di ba kadaghan na ibalik-balik pero it's still up to us kung kanang unsaon bitaw na pagda ang ato ang waste kay at the end of the day kay sa ato man sa kanang yes. But also in the environment. Yes, miss. Yes, we go. Nauna na siya kanang waste and pollution. So, di ba, direct man na siya napunta sa corporate environmental effects. So, I think, based on my understanding, like, siguro nabutang na siya diha because first, kalagagi, kandihan ang industries impact. So, kanang atong mga waste and pollution, kay di ba gikan sila sa mga kanang corporations na
mga pag-balance ganit na dili ganit ka mo kana mo labag so without compromising the environmental on ganit man mag-issue ka sa environment pa so diha mag-cause of control sila it's because kay sa sige nila ug kana ganit pangitak ganit og way kung kanang dili ganit nila kanang mabanggaan ang environmental nga mga ano yung ginadili nga buhaton sa environment so sige nila pangitak og ways kung kanang prevent ba nga makuha nila kay maka-cause sila o profit. So, ang ilang kwarta maibanan. So, mo po na ang problema diha lang dilemma po guys because kay ano po ang ilang ganing pagtimbang ba kay it's either isa ilang piling o nang ilang profit, maibanan ba ilang profit kay kung sa sige lagi nilang pangita o waste ganit eh. Ang ilang sa profit ang maapikuhan ba. So, it's either mahilig din sila their profit or ang atong pag-consider sa harm nga atong maputang dito sa environment. So, kanang asa corporate, di ba, kay mga business minded, hindi nga tao. So, kadalasan dito na hindi na malikay na iyon din ang kwarta. So, bahalag mo ka kung ano yung nakiha ang environment, pagka-hatag tag-harm sa environment, matid man na sa ilang kay kagunahunan naman sila sa kwarta kung nila yung profit. Yes, thank you, Miss Jo. Well, actually, yan siya. Sometimes of it is like human itself is a problem. We know naman na kung sa iba, much better ko ato sa atong mga testing natin sa balit. Pero, lagi ko mga tao na naiputangan ko sila mga kasada na talagang hindi palabayan o basura kay niya papuntahan o 1K nga na 500. Pero nga naman ako sa much better ko ato na but kita mismo tao mo stay still nga punta nga ako dapat nga po dito isis nga po ito dapat ito even though nga it will affect the environment. Yes, miss? Connected rin sila. Always sila kay kapag ano kanini. For example sa plastic no plastic packaging na dili na unwanted na siya. So if kahuman mo gamit ang sa product tulabay na mo. So sige ni mo labay ang katong mga unwanted na kuan materials magkapunto-punto sumutan nakakausa pollution. So from waste to pollution na so dapat kanang sa waste pa lang may food na taon-taon siya pag-gamit kay kung sige mo labay pollution polluted na so kwantad kanang saka na sa burning of garbage gali waste man na siya diba so maka-create po na siya pollution which is called air pollution yan saka na sa mga fuels or sa whatever is ganun yung mga ganun yung mga food diba o sige tanggapan naman lang sa mga water gali so naka-create na siya water pollution so muna na dito from waste to pollution dahil siya nila kay remain na siya as waste. Thank you, Miss Nicole. So, should I need to explain pa or explain naman natin in terms of this one? The waste is the product. The pollution is the result. So, this is the product unwanted na Unwanted product. Isang sa ganang pollution din. Kung may tawag din ay may tawag na ganang pollution, di ba? Ang mas ganang to is healthy living. Yes. Okay, that's it. Next is corporate. Yes, sir. Profitable and power. Who wants to read and give your insights? I will call Mr. Sorry. Yes, pwede lang pa, much better if muli na lang mong tayo insights para ako sa mga dito tingnan sa mga profit drives growth. Company's profit by common makes some
kung naman sila mo na so sa profit drives growth is kung ang isa kay, for example, ang sa kumpanya is kaya murag nagka-grow gali. Ang ako lang example lang kay katungay sa company dito sa India ba to na ang ilang mga basura is ilang move chairs gali. Then means when your company is growing, the more money will come back. Then demand and resources. So kung basta ang mga ako example na sa dani is kanigi sa unang bugasan. Kabantay mo katugay ang bugas is ringless gan. Okay, ako po na kay katugaling bugasan ko na hindi na galing ang bugasan dahil once mo hinay ang pag-export diri sa bugasan sa Philippines magmamahal sa ang bugas. So mo nang giingon the more money and power the company has. Basta ang mga tao ganahan gyud ka mas kung ang mga tao mas ganahan og kana na product, for example, ang specific na product is rice. So the more na mo powerful ang usang kumpanya kay na ang mga tao nag-need man ana na product. So mas mo powerful gyud sila. Next is power kay mo ay sa yan, kamu ikutin niyo. Oh, thank you, Mr. Sir. Yes, Miss. So, the main point here is to incorporate the kanang mga power bitaw mga bisag. Another example ani kay where siya kani siya nga approach is philosophical approach kay where to siya. I believe right. Anthropocentrism at the same time social ecology kay ngano man magbuhat tungod sila kanang mga product bitaw nga maka-reduce sa ilahang gasto nga wala sila ipakialam bitaw nga maka-harm na di ay sa environment. So more siya nga kanang ka philosophical approach kay mahold siya nga anthropocentrism kay human-centered siya at the same time social ecology. It's because of the power. Yes, Miss. So if the more na basta ka company kay dagan silang profit, the more sila na ay power dito kanang maka-change galing sa sa laws and policies bitaw. Like for example kanang sa usa ka kumpanya kay naa sila yung sa ka-product and ang kana siya product is effective kay kayo or kanang halinan kayo ba. So the more na kanang usog na nga kanang kumpanya, so the more na dagan sila profit and the more na dagan sila profit, so na sila yung power na maka-influence gani sa kanang bitaw kanang balaod sa kanang mga polisiya nga kanang instead of kanang ay sumurag sa ilang kanang sumurag silang point of view lang ba na tanaw nila nga ma-influence nila ang kanang for example ang government ma-influence nila ang government na mao ni siya ang right para sa ilaha nga wala sila nagtanaw gani nga ang katong ilahang perspective kay nakadaot di ay sa environment nga wala sila nagtanaw sa kanang ikadaot gani sa kanang isig ka kuha nila sa isig katao nila or gitanaw nila kung unsay maka-benefit sa ilahang ay sa ilahang kaugalingon pero sa environment wala na sila nag-matter if nakadaot ba or kanang naka-benefit ba ang environment. In short, more on mas na-focus dito sila nga mas makagain silang profit. Mas kuha sila sa ilang kaugalingon kumpara sa environment. Thank you, Miss. So, in short, no, this is a good way, or this is a good way, the POV of a businessman. Talagang they're more focused on the profit, not on the environment. But to the end is, nakalimutan nila ang consequences kaya hindi ko. I mean, not all naman. Not all businessman is nag-focus always on the profit. Kasi yung ba ngayon, kaya, yes. Profit drives growth. And of course, as a human being, we want to grow. And mabot sa point nga, hindi na ito mag-matter sa mga bating. Okay, nag-call naman ka, or on money naman. Kaya usap pa sa mga baka sila ba, kung sabay pa, kinako ba kami naka-benefit na I don't get it. Wala mo naka-benefit kay kami. Talagang the more
So, we're calling it. Who wants to read and give their insight? The choice. Yes, Miss Astronaut. The choice. Companies have to decide whether to use production methods that are good for the environment or those that are harmful. Their other increasing pressure to be more environmentally and socially responsible. So ako nasaktan ni is ang mga companies bitaw dapat nila i-consider na ang ilang product is maka-benefit ba or maka-harm sa environment. Di sila magpadalos-dalos kung ganang decide nga mohimo og products nga ano bitaw wa sila kibaw sa consequences nga mahitabo in the future. Especially when it comes to plastics. Kay kadalasan sa mga products karon kay more on plastics kay ang mga plastic, which means kung hindi siya ma-recycle or mabutang sa waste properly, dahil siya impact yun, especially sa pollution or mga batik na hitabo. Thank you, Miss Astronaut. Who else wants to give their insights? Wala na? Give their insights about the choice. Okay, may I go on? Minsha? Ano yung Minsha? So the choice companies have to decide whether to use production methods that are good for the environment or those that are harmful. They're under increasing pressure to be more environmentally and socially responsible. So for example, sa companies kailangan ng what illegal lagi. Diba, for example, no, malagis, ano ginagila, kung malinan mo, mga sagot ang mga tao, kung magmaling-maling, hindi lang sila baga. So, i-order na kayo, sige na sila order, different mga, ano daw, sa kumpali kay produce. The more na kita mag-order, the more na sila makwarta. So, therefore, ilang things ba yun? So, hindi nga na siya kayo. From previous ka na idea ni Jenny, kaya sinumuli ay dapat i-sustain na to. Ako mag-sustain kaya dapat ganit hindi makabenefit ng sa people, but also for the environment. Yes, thank you. So, it's up to the businessman, no? Their choice kung sa ilang mga product mas makapatapang sa mga tao or kung sa environment, or it's either the way na makaharm mo siya sa environment. It's up to them. But, mas emphasize mga din sa overall environmental ethic ang pagkagalit, the good thing na dapat if mag-profit ka sa business na, dahil mo sa work pag-ari mo ito na mo company, much better sa kaya imo sa tagaan ng paglantaw ang environment. You're not just focusing on your growth, but also the growth of the environment. Na, kuha na. Okay, next is the ISO 14,000 International ISO. Okay, as you guys know, this is the organization, the international organization. Na nasa ibigay mo mga standard when it comes to business na from the ISO 14001, where dapat ang dapat ang mga businesses is masunod ka sa regulation na ang ilang paghimong product is dapat makatulong sa environment. Which, na-consider na ito as an example, ang Tesla. Ang kanang Tesla with mga business is na-sold siya sa ISO 14001, which kanang dili lang sila hindi na sila nagamit about the fossil fuels, yung mga fire the environment, but kanang makatabang sa environment, which is ay naghihimo is kanang electric car. Nakakuha na ko? Okay, next. The example of principles. So what's the reason? Yes, Mr. Dilmer. Yes. Protect the biosphere, minimize pollution, and conserve natural resources. So we all know what conservation right is, doing something para makasustain na sa ato ang development as human. And also, ang
the highlights, right, it's all about protecting our ecosystem, like the forest, the water, and the wetland, which is if kana bitaw gamiton, and also like conservation, like water conservation, energy, and the forest conservation. If gamiton lang natin sila, sakto bitaw ay makasustain ta in the future generation. It's more like a conservation. It's a relevant term. It conserve natural habitats. We're not just using it ganaan na nato, but we need to use it in a wise decision. Tama, ala? Next is sustainable use of natural resources. Yes, Miss Bernola. Yeah. Sustainable use of natural resources. Use resources and sustainability. So, ako nasakyan na kay. Kasi ko naman ang kung gani, kung masubra na gani pagamit ang mga natural resources kay na-tendency na maka-effect yun na siya sa atuangan. And it causes harm. And dapat, kibaw ka mo kanang parang sa atong magamit. Okay, yes. Thank you, Miss Brunella. Yes, Miss. So, sakto to ang gingon nila na no kay dapat madun kita nga naa diri sa kanang kalibutan gani kabalutan mo gamit sa sa mga resources na nasa environment with responsibility. Kay para gani dili lang kita may tawag na. Dili lang kita maka benefits gani kung dili sa ang future generations para makakuha ko sila kung unsa sa kanindot ang nasa sa environment. Okay, thank you, Miss. And, I guess they already been explained. No, it's more like preserve and sustainable use of natural resources. The next is the reduce and dispose of waste safely. Yes. So reduce and dispose of waste safely. So minimize the amount of use. Minimize the amount of waste produced and ensure that any waste is handled and disposed in a way that doesn't harm the environment or people's health. So, understandable na dun siya, pero I just want to share my experience with the way back elementary kami kay our science teacher kana nagpa-project siya nga mag-compost pit. Compost kana guys. Sa wakay ba sa kanang compost pit kay kanang mag-count pero kanang sayuta. Dito yung butani mo ang mga biodegradable na mga trashes bitaw kay syempre hindi ka compost niya kay mayo siya mapuno na. Dito sila kanang kwadyo na mga grabe gulay siya karuan kay instead of ato sunugon na makaharm na siya sa atong planet or sa atong tuan. If instead of kanang sunugon na ito kay mo sila itong kanang kadalasan gamiton dito katong away kay kanang mas nakatabang pa ta kay nakito ang trashes kay nakaon na ko sa kwadyan na kanang mas nakahelp pa sa siya kay tungod na itong akong puspit kay nakatanong kita na pagtanong na mo dito kay kanang tapos dito siya so kanang ragdi ano siya ba ni uy pinag siya Moto na reduce and dispose ang waste of example of this kanang nasa school na mostly ay na yung ibang school na nakikita mga trashes, mga plastic is isulti nila sa bato. Para mga isul sa bato. Para i-recycle sila dapat na. So this muna example sa reduce and dispose of waste. And also I guess natayo ba niya may ulan kaya use of